Hi everyone! Welcome back again to my channel. So nandito na naman tayo. Sinama na naman ako ni Amo mag schooling ng ng alaga kong maliit. So 1 hour lang naman day. So hindi na natin sasayangin yung time. Mag-vlog-vlog na tayo. So for today's video pala day, ay sasagutin natin yung isang comment ng ating subscriber. Sabi niya, ano ba day pagkakasunod-sunod na proseso ng pag-a-apply bilang DX sa Hong Kong. So, iba-iba kasi day, hindi pare-parehas. So, iba yung walk-in, iba yung direct hire. Kasi pag direct hire ka day, ikaw mismo yung hanap ng employer mo. So, yun yung pinaka-unang step. So, ako kasi, based sa experience ko, walk-in ako nag-apply. Then, yung sa in-applyan ko nga sa may Sweet Home, doon ako nag-start kay Ma'am Marisa sa may Sweet Home Agency. So, doon sa kanila day, pag nag-inquire ka, mag-iwan ka kaagad ng number mo. Kung in case man hindi ka kaagad ma-replyan, then hindi kasi sila laging sumasagot ng inquiries. So, ang pag-a-apply sa kanila is by schedule. Hindi sila everyday nag-interview. May date sila na for interview. So, kailangan pag nag-inquire ka, mag-iwan ka nga agad ng number. Kasi kung pag inquiries time, makukul ka agad nila. Then, ang kailangan doon is tatanungin ka kaagad kung passport holder ka. Then, kung may 2 years experience ka. So, ako dahil nagpa-line up ako is December 16, 2020. So, naswertihan naman ako kasi isang interview lang, na-hire ako agad. Unang interview mo pala na pagdadaanan is broker interview. Yung nag-interview sa amin is galing Hong Kong. Then, habang ata tayo ina-interview ng broker doon, ay may nakapanood or nakikinig na amo na employer. So, pagkatapos ng broker interview, kung sasabihin sa'yo kung napili ka o hindi. Sa 15 namin, 5 lang kami napili. So, yung iba uuwi na. Then, kung gusto pa nila bumalik, pwede rin naman bumalik hanggang makuha nila yung gusto nilang JO. So, pagkatapos nun, 5 kami nakuha, diba, sa 15. In-interview kami nung employer. So, sa employer interview day, kakausapin ka kung magkakasundo kayo sa bawat isa. Sasabihin sa'yo kung ano yung magiging work mo sa kanila, ano yung main duties mo, okay lang ba sa'yo, ganyan, gumising sa madaling araw, ano yung ipapakain mo sa bata, anong month na nag-start kumain yung bata, tatanungin ka ng mga ganyan, din may mga example pa sila. So, Day, pwede ba tayo magtanong? Yes, Day. Alam nyo ba, kaya ngayon, naiintindihan ko na yung mga kasabayan ko. Kasi dati, Day, yung mga kasabayan ko ay puro ex-abroad. Ako lang yung first timer. Then yung iba, ilang beses na sila, may 2 beses, 3 beses, bumabalik. So, bakit sila pabalik-balik? May pumipili naman na employer sa kanila, Day, pero hindi sila nagkakasundo. So, yung iba kasi, gusto na may sariling kwarto, may sariling CR, about sa food, gusto nila food allowance. So, ngayon, naiintindihan ko na, Day, kasi tayo kasi pag first timer, diba, go lang ng go, basta may pumili. Ako, ganyan yung mindset ko noon. Sabi ko, choosy pa ba ako? First timer ako, may pumili sa akin, sabi kong ganyan. So, gora na ako. Then, nung nalaman ko nga na, sila, 4 adults, tapos, isang bata, sabi ng mga, ang dami nila, be, may lulat lolo pa. Sabi ko, ang inisip ko na lang noon, ay hindi ko naman, basta hindi ko lang kakargahin yung matatanda Okay lang sa akin yun, sabi kong ganyan. Sabi ko, choosy pa ba ako? First timer ako, napili ako agad, sabi kong ganyan. Pero, kasi Day, based sa akin nababasa sa comment, kailangan din talaga tingnan nyo yung JO kung sa tingin nyo kaya nyo. Baka matulad kayo ng isa kong subscriber na super dami naman din sa kanya, Day, kasi 2 bata na. Yan ang masasabi ko, pag 2 bata, Day, grabe talaga, kamuti talaga, Day. Then, yung mag-asawa at may mga pets, Day. Pag mga ganun, Day, 2 isip ka na, Day, lumigwa ka na, Day. Pag may mga pets pa din 2 bata, ang hirap, Day. Sa bata pa lang,
ubos na ang oras mo. Din may mga pets pa yung aso, 3 pusa kasi at 2 aso. Ang aso kasi day parang bata din yan alagaan day. So, pag ganong JO, ligwa ka na. Ako noon, kasi isang bata lang din for adults. So, sabi ko, yung mga matatanda, hindi ko naman siguro kakargahin yan. Diba? Sabi, yun yung nasa isip ko. So, pagkatapos ng employer interview, okay kayo? Wala kayong problema ni amo mo? Ako kasi, sagot ko noon is, okay sir, ganyan. Yeah, it's okay to you. Kasi yung English, nahirapan ako intindihin. Then, ang naririnig ko, it's okay to you ha. Okay sir, it's okay to me. Ganyan na lang ako. So, pagkatapos ng employer interview, doon na sabi bibidyohan ka kung ano yung mga introduce yourself, kung ano yung mga nakasulat doon sa biodata. Babasahin lang niya, patanong. Kaya yung sagot mo, yung English mo talaga, pag tips ko nga sa inyo, pag hindi tayo masyadong magaling sa English, kabisaduhin nyo na yung introduce yourself. Kasi from the broker interview, yan yung tatanong sa inyo. So, kung hindi tayo loading, parang ako, loading sa English. So, from the start, parang, uy, marunong sa English kasi tuloy-tuloy magsalita, di ba? Yung pala, loading na, pagka-end na. Then, okay na sa interview, broker interview, employer interview. So, kung pwede ba tayo magtanong, yan. Pwede tayo magtanong, day. Kung ano yung gusto natin. May own room ba tayo? Anong oras ng start ng work at tapos? Yan yung mga dapat natin itanong. Then, about sa food. Then, kung ikaw ay rice is life, sabihin mo na gusto mo sa breakfast is rice. Kasi madalas sa kanila dito is noodles or bread na kapiranggot. Diba? Ganyan. Then, pag halimbawa nagkasundo na kayo sa employer interview, BTR interview na. So, doon day, pabalik-balik pala tayo. Doon day, dapat nakangiti ka day, smile. Then, ang mata mo ay nasa camera kahit yung, minsan ako napapatingin ako dun sa nagtatanong sa akin, pero dapat sa camera ka nakatingin. Yan, kamuti nga lang ako doon kasi nga, hindi ko alam yung English ng banlaw. Magde-demo ka kasi day ng paano magpaligo. Doon ako sumabit talaga ako doon. 3 times, take, pero hindi ko talaga nagawang buo. Putol talaga siya kasi, loading talaga ako sa English. Magaling lang ako sa una kasi kabisado ko yung introduce yourself. Pero nung doon na nagpapaligo na day, hindi ko na, yung nagde-demo ka magpaligo ng bata. Sabi ng hindi ka ba nagpapaligo ng anak mo? Sabi ko sa akin. Sabi ko, ma'am, nagpapaligo ako pero hindi ako nag-English. Tawa ng tawa yung yung si Ma'am Marisa. Buti siya yung na-inquirean ko noon. Sabi niya, kung hindi lang kita refer Sabi niya ganyan. Naku, na-high blood na talaga siya day. Kasi may susunod pa sa akin na, i-interviewin Then, alas 8 na yun ng gabi. So, nahirapan pero at least, diba, nakasurvive ang lola nyo. Then, pagkatapos, papapirmahin ka na ng job order mo na yung job order, then blue yung contract. Blank pa siya day, yung blue na paper. Yun yung contract natin. Naka-blanco pa siya, pipirmahan mo siya din. Ipapadala yan dito sa Hong Kong para pirmahan din ng employer. So, pagkatapos niyan, ang una namin ginawa is magpa-medical. Ito day ang maganda kasi dito sa amin, dito sa in-applyan kong agency is employer muna bago ka mag-medical. Marami kasing agency na pinag-medical ka muna bago ka hahanapan ng amo. Yun pala, ang priority nila is mga ex-abroad. So may mga nakakausap ako sa live na gumastos na sila ng 10,000. Yun pala, ang lahat ng nag-apply doon ng mga first-timer ay hindi pa nagkakaroon ng employer. So, mostly na binibigyan ng employer is yung mga ex-abroad. So, kawawa, diba? So, dapat sa una pa lang, sinabihan na nila na
hindi nila priority yung yung mga first timer. Ang katwiran kasi ng agency, kailangan mo na mag-fit to work. O, di ba? So, ito sa agency ko, Day, employer mo na bago magpa-medical. Yun yung maganda sa kanila. So, sa medical naman, unang ginawa namin medical. Pag okay ka sa medical, online lang kasi ang pidos namin that time. Nagpidos sa bahay lang. Then, in-schedule ako ng training. Depende sa agency, Day, ha, at depende din sa schedule na makukuha ng agency. Pwedeng mauna ang training, pwede rin mauna ang OWA. Kasi that time na nagtitraining ako, yung mga kasabayan ko is tapos na sila mag-OWA. So, depende sa agency at sa schedule na makukuha nila. Ito based lang sa aking experience. Pagkatapos ko medical, nagpidos sa bahay lang naman, then nag-training, online lang din doon. Then ang training namin actual is 3 days din, 3 days then saka ako nag-OWA. From nag-training ako is January 25 ba yun? 2021. Then pagka-February ako nag-OWA. Pagka-April ako nakaalis. Pagka-April, pag may ka na pala, Day, may visa, saka ka mag-remedical. Then pag may OEC ka na tinatawag, saka ka bibigyan ng flight. So ako, Day, sumakto talaga lahat ng ko. Kumbaga, umayon talaga, ang smooth talaga ng process sa akin. Kasi, that time, nakalib ako sa trabaho ko kasi kakapanganak ko lang. Then, iilan pa lang ang tinatawagan para makabalik sa trabaho. So, sakto, Day, pagkatapos ko ng training sa TESDA, on that day, kasi pina-off yung cellphone, pag open ko ng phone, pag Friday ata kami nag-training, pag open ko ng phone, pagka Lunes may trabaho na ako. Pinapabalik na ako ng trabaho. Then, sakto din, sa pagka-Chinese New Year, tinawagan ako para sa OWA. Kaya ang OWA na dapat ay, may nagtatanong dyan, na dapat ay 3 days, naging 2 days na lang dahil sa Chinese New Year. Si Sir Ken ang nagturo sa amin doon, super bait. So, napakaswerte ko pa din. Pero nung una, super kaba namin kasi yung naabutan namin doon, na nakausap namin magpa-flight na may dalawa daw na binagsak sa kasabayan niya kasi late. So, nung last day, late dumating. Nung pagdating nila ay mag-i-exam na, sila agad ang sinalang. So, super kaba pa sila, walang naisagot. So, binagsak, Day. Yun, super kaba kami. Buti na lang, sa second ang aming naging trainer doon. So, napakabait, napaka-bless. So, naswertehan pa rin talaga ako. Then, pagkatapos ng OWA, 2 months din ata ako nag-antay for para remedical. So, naswertehan na naman ako sa remedical ko, Day. Kasi, yung mga kasabayan ko sa GC, mga kasama ko sa GC, naggawa kasi kami ng GC ng kasabayan ko sa OWA, kasabayan ko sa training, gumawa kami din mga kasabayan ko nung natanggap. So, may mga kasabayan ako doon, 2 weeks na silang nag-remedical, pero wala pa silang flight. So, ako, Day, pagka-remedical ko, pagka-uwi ko lang sa bahay, chinat na ako ni Ma'am Noemi, yung taga-agency, na may flight na ako, o diba? Sabi ko, ha? Then, pagka 1 week na lang ang aantayin ko, lipad na. So, sabi ko yung feeling na, totoo na talaga siya. Yung excited ka na, kinakabahan na, tuwang-tuwa ka talaga, talon-talon ako, wala, totoo na talaga. Tapos malulungkot ka kasi yung mga anak mo, maiiwan mo na. Then, ito pa, Day, napakaswerte pa din, di ba, naka-flight ako agad. So, pagka dating ko sa Hong Kong, may sumunod na flight, then nag-flight ban. So, sabi ko, hala, swerte ko pa din talaga kasi before mag-flight ban, nakarating ako dito kasi bago nag-open, 8 months ata, hindi, not sure ako. Pero yung mga kasabayan ko sa training, 8 months and 1 year mahigit bago sila nakaalis dito. Yung iba nag-back out na ang employer. So sabi ko, napakaswerte ko pa rin talaga kasi ang dami talaga. Kumbaga, ganun. Sabi ko, napakasmooth talaga ng process ko. So, magkano naman, Day, marami kasi nagtatanong, around magkano naman yung nagastos mo. Sa agency ko naman, Day, is around 25 lang yung mga babayaran mo sa agency. Pero, syempre,
ang mga babayaran lang yun. Wala pa yung gastos mo, pamamasahe mo, mga ganito ganyan. So, kung halimbawa malayo ka din sa Manila or saan agency ka nag-a-apply, so depende pa rin talaga sa mga gastos. No, pero tips ko sa mga baguhan, para hindi po mag-inquire kayo ng marami dahil tanungin nyo agad kung mga magkano yung mga gagastusin nyo, mga gagastusin nyo, yung mga babayaran sa agency. So sa lahat ng na-inquirean ko, itong agency ko yung mababa kasi yung iba 45, 35, may 60, mga ganyan. Ito 25. Nung sinabing 25, kaya nagbura na ako. So yan ang proseso ng pag-a-apply dito sa Hong Kong. Based sa experience ko, iba-iba dahil house. Ito sa walk-in. So, ayan lamang for today's video, day. Kasi palabas na yung mga amo ko. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. Sa next vlog, mag-comment na rin kayo kung ano ang pwede nyong, kung may mga tanong pa kayo para mabigyan natin ng sagot. Kung kaya natin sagutin, no? Based lang din sa experience ko. So, sa next vlog, day. Bye-bye!